Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Happy Sunday! Welcome sa paborito nyong tambayan at programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kamusta ka? How's your weekend? Sana ay nakapagpahinga ka at katulad namin ngayon ni Kael na nagre-relax sa panibagong lugar. Venue na naman to. Ito yung maganda sa atin, no? Oo. Parang naikot na natin buong studio. Parang nung nakaraan, nasa 38th floor tayo. Ngayon ay, sa mga nakakapanood po sa amin, nandito po kami ngayon sa studio ng 98.7 DZFE. Yan po ang ating classical FM music station ng FEBC Philippines. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna tayo, of course. Ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. At ngayon nga, wini-welcome natin sila dito sa ating program, dito sa Legit, kasi pag-uusapan nga natin ng iba't ibang concerns, hanash na mga kabataan. Lalo na ngayon, Kuya Aru, mainit-init tong topic natin later on. Kasi ilang tulog na lang, ang kapwa nating kabataan ay pipili na ng kanilang kapwa leader kabataan. Oo, ito nga yung tinatawag nating barangay and sangguniang kabataan election. Yes. Ikaw ba ay ready na? Ikaw ba ay may napupusuan ng iboboto? You know. Ikaw ba meron na? Na napupusuan? Magkaibang bagay. Ay, babayan, sorry. Pero sige, pag-isipan ko. Okay. Ayun nga. Wala. So we encourage our listeners and viewers na patuloy ngang tutukan ng ating programa. Kasi Kuya, ang ating program not only on radio napapakinggan. Ayan, saan nga ba tayo napapakinggan? Pag sinabi mong radyo, ang DZAS, malawak ang naaabot nito. Buong Mega Manila. Ayun. So, ayun nga, pag sinabing Mega Manila, buong National Capital Region. Yes. Umaano pa yun sa Calabarzon, Mimaropa, and some parts ng Central Luzon. Yes. At ngayon nga, sa tulong ng technology, ayan, mapapanood mo na rin kami sa ating online platforms sa Facebook and YouTube. Bisitahin lamang po ang aming social media sites na 702 DZAS FEBC Radio TV. At hindi lang yan, Kael. Ano pa ba yan? Dahil hindi lang tayo sa live stream napapanood. Saan pa? Tayo ay umaabot na sa telebisyon. Grabe naman. Parang dati pang radyo lang tayo. Oo, kaya yung mga gantong itsura talagang pang TV na rin. Yes, nag-i-improve. Ayan, dahil po yan sa pakikipagtulungan sa atin ng GCTV. So hello po sa mga nanonood sa Signal Cable Channel 185. Magandang araw po sa inyo, and hindi lang sa telebisyon. Dahil nga ang technology ay nandyan na, mapapakinggan din nila tayo sa pamamagitan na kanilang telepono or mobile. Ayan ang tinatawag na FEBC PH Mobile Stream. Kung wala ka pa niyang app na yan, kaagapay, mag-download ka na kasi libreng-libre yan. Sa Google, sa Google Play Store at Apple App Store. At eto pa. Ano pa yan? Kapag na-download mo yung app na yon, hindi lang po 702 DZAS ang inyong mapapakinggan. Syempre, ito rin, mapapakinggan din natin ang 98.7 DZFE, yan po ang ating FM station, at ang ating regional stations ng FEBC Philippines from Luzon, Visayas, at Mindanao. Anywhere and anytime. Ganon katindi ang technology natin. At hindi lang pang Pilipinas, pang buong kasi nga internet streaming tayo, kaagapay. At ang nakakatuwa pa dyan, kasi ang FEBC Philippines, merong 13 regional stations across the country. So talagang gusto natin lumawak ang ating broadcast, mas madami tayong maabot, lalo na yung ating mga kapwa, millennial, Gen Z, or whatever generation you are. Basta young at heart, kaparte ka ng ating programa. Lahat ay belong dito sa Legit, dahil ang ating goal sa programang ito ay makapaghatid ng inspirasyon at motibasyon sa ating mga kabataan upang maging legit na responsableng mamamayan at
sila po, ikaw mismo Ikaw. ay future leader ng ating bayan. Kaya samahan mo kami sa isang oras ng kwentuhan at tawanan dito sa programang Legit. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kamustahan muna tayo. So, how's your week? Kamusta ang mga kaganapan mo from Monday to Saturday? Ayan. Monday to Friday muna tayo kasi yung Monday to Friday nakapokus yan sa work. Yes, workaholic. Oo, workaholic tayo kasi alam mo naman, bilang young professional na nagiging parte ng corporate world, syempre aside from that sa corporate world, we are doing also the ministry kasi nga ang FEBC ministry ay isang missions radio. Yun. You're doing your job and you're also serving God. Para kang you're hitting two birds in one stone. Yun. Kaya yun yung maganda dun. At saka nakakatuwa, despite na napaka-traffic, alam ng guest natin to later kasi yung traffic talaga sa Rizal talagang ibang klase, pambihira. Kaya ako dati, ang duty ko 7 a.m. Dati, nung wala pang back to school, umaalis ako niyan mga 5 or 5:30. Nakarating naman ako before 7. Ngayon, pag umalis ka ng 5:30 or 5, asahan mo mga 8 or 8:30 ka dadating. Kaya ngayon, ako na po ang nagbubukas ng tindahan dito sa DZAS. Kasi alas 5 pa na ng umaga, nandito na po ako. Wow, grabe namang kasipagan niya. For the dedication Oo, tayo. mas on time ka pa sa on time. Yes, syempre naman. Sana all araw. Oo naman. Natamaan ba? Sana all on on time. Ikaw naman, kamusta ka? Ako, Monday to Friday, okay naman. Siyempre, katulad mo, workaholic din tayo. Marami tayong mga kaganapan, naging busy man. Pero, yun nga as young professional, we always look forward yung pagdating ng weekend. Yun. Kasi this is our opportunity to rest and to do our stuff. Gawin natin mga hobbies natin. And ito nga, isa rin sa mga talagang excited ako, itong programang Legit. Grabe naman. Oo, inang kagandahan dahil we have this opportunity to talk and of course give inspiration sa ating mga kabataan. And by the way, alam mo malapit na naman ang bakasyon Oo nga. Magno-November na. So ikaw ba may plans ka ba sa mga darating na holidays? Ay, actually iniisip ko pa, nagpa-plot ba ako ng schedule ngayon. Wow. Pero gusto ko makapag-vacation kasi itong mga season na tong Burr months, last year nasa Boracay ako. Wow. So for the rest talaga tayo. And ngayon parang sunod-sunod kasi yung schedules ko. May mga pinupuntahan tayong event. So iniisip natin sana kahit paano, kahit umakyat ng bundok or swimming. Yun yung tinatarget. Ako, plano ko, gusto ko rin magdagat. Dagat. Oo, kasi namimiss ko Team ng... dagat ka kasi, no? Oo, team dagat talaga ako. Kasi namimiss ko ng magtampisaw sa maalat na tubig. Wag lang iinom ng maalat na tubig kasi parang delikado ata yun. Yung kasi nakaka-enjoy kapag nasa dagat ka, lalo na pag sunset. Yes. Oo, isa yun sa mga favorite na ginagawa ko kapag nasa dagat. Pinapanood ko lang yung Nang may kasama ba? Okay na, kahit ako na lang. Sige. For the soloist. Ayan. So, ayan may mga plano na tayo para sa paparating na holiday. At bago mag-holiday, meron nga tayong important event Correct ka dyan. dito sa ating bansa. Ito nga yung Barangay and Sangguniang Kabataang Election. Yes. Magaganap na yan. Kailan mo magaganap yan? October 31. 30. Oo. Sige, alamin natin yan. Oo, October 30. natin ang date mamaya sa ating guest. Oo, October 30 ang ating BSKE. And katulad ng nabanggit namin sa inyo kanina, ready ka na ba? Registered voter ka na ba? Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Ikaw ba meron ng nalista na gusto mong iboto na susunod na maglilingkod sa inyong community? Yes. Oo. Talagang mahalaga talaga yung part ng kabataan sa ating society. Kasi nga, may mga researches na yung population ng voter natin, karamihan kabataan. And malaki yung part nila para magkaroon ng changes, yung ginugusto nilang kind of leadership, di ba? Yun. Oo, at dahil dyan, meron tayong inimbitahan na legit na bisita, isa ring kabataan, katulad natin. Pero bago nyo siya makilala, bibitinin muna namin kayo. We will pause for a break and then sa aming pagbabalik, makikilala nyo na po ang ating special na bisita. So stay tuned sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! We'll be right back.
mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad, nang ang layo mo'y aming maipatupad. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. At sa pagising sa bukang liwayway, aasahan ng iyong patnubay. Patuloy na aawit pa hanggang buong mundo'y papurihan ka. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Itataas ang tinig ng iyong pag-ibig. Nang bawat tao ay malayang makarinig. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
tayo po ay proud and active member po ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito pa rin po ang inyong programa. Ngayong araw ang programang Legit. Ako po si Kael Garcia. At ako naman po si Arwel Mendoza. Eto na, Kael. Ito na nga. Ready na yung ating guest. Talagang napaghandaan niya. Pumunta pa. Dinayo pa tayo dito sa ating office sa Taluktok ng One Corporate Center. All the way from her office. from office. Ayan. Alam mo ba, talagang napaganda ng pag-uusapan natin ngayon kasi not only na yung ating guest, pero talaga yung heart niya is for the youth din. So without further ado, ang ating po makakasama this afternoon ang Chief Officer ng National Youth Commission, and also she is also serving as the Executive Director. No other than Miss Leia Villalobos. Woo! Good afternoon. Welcome. Po sa inyo, Sir Arwel Mendoza and Kael Garcia, at kinakamusta ko po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng 702 DZAS sa programang Legit. Yun. Talagang sanay na with energy. Pero before anything else, Miss Leia, baka gusto mong i-shout out ang ating mga kabataan. Talagang, ito may pusong kabataan to si Miss Leia. Siyempre, kinakamusta natin ng lahat po ng kabataang Pilipino. Yun. Sa inyo pong lahat, sana po ay patuloy po ang ating pagiging aktibo sa mga activities and programs po ng ating gobyerno. Talagang, Miss Leia, ito nga, ilang tulog na lang. Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Isa na lang Isang tulog na lang. Tulog na. Bukas, election na. Talagang kailangan gumising ng ating mga kabataan. Talagang matulog na mahimbing kung kinakailangan. Kasi kailangan lang pag-isipan. Pero before anything else, Miss Leia, kasi nga, kabataan talaga yung bumubuo ng malaking parte ng ating electorate. So, sa tingin mo, bilang kabataan din, dumaan ka sa pagkabata, paano ba may engage ako bilang kabataan na maging leader din ng aking society? Siguro po yung first step dyan is we need to recognize or identify yung mga issues sa ating community. So once you identify dun yung mga issues na nangyayari sa ating community, it starts from there Para naging aware tayo, ano ba yung problema, at yung next step dun is, ano ba yung magagawa natin? No? Bilang kabataan, ano ba yung maging contribution natin doon? So, hindi lang sapat na ma-identify ano yung action na gagawin mo. Kasi yung iba, di ba, they acknowledge ito yung problema, pero, sige, okay, ano meron? Di ba? Yung mga ganong mindset minsan At sometimes naiisip din nila na itong platform nga ng pagiging SK is a feasible action na para magkaroon ng talagang konkretong solusyon yung iniisip nila. So, Kuya Aro, di ba may mga inihanda tayong question? Oo. Ito, ang susunod kong gustong malaman from Miss Leia, since ito na nga, BSKE na, bukas, ano ba yung mga key qualities? Ano yung mga, sabihin na nating qualification, na dapat nating makita ng mga kaagapay natin ngayon na boboto sa youth leader na kanilang iboboto bukas sa BSKE natin? So, dalawa yung nakikita ko. Siguro, with my experience, meeting a lot of our young leaders, meron tayong mga key qualities. Ayan. And meron din tayong mga skills na that they need na makita natin na nasa kanila na. So, yung mga qualities na yun, number one, yung pinaka-importante, yung passion nila. Passion? Kailangan talaga innate sa kanila yung pagsiservisyo, yung puso para sa tao. And, syempre, yung from there, hindi lalabas yung pagiging innovative mo and creative mo kung hindi ka passionate And then, ang nakita ko rin dun sa mga kabataan na talagang, yung nag-excel sa kanilang leadership position is they are unifying leaders. They don't divide people. Yeah. They actually try to unite people on a common goal, no? So, yung skills naman, ano yung number one na skills ng ating... lista nyo, ha? Boto. Yung merong communication skills. Gaano ba kahalaga yon, Miss Leia? Siyempre, pwedeng gusto natin na kailangan natin ng safe and secured na community, no? Importante yan. And then, ano ba yung paano natin ma-address yung mga ganitong issue dun sa community, no?
I think yung importante dun sa communication skills is ikaw bilang representante ng kabataan sa inyong lugar. Sino ba yung mga dapat mong pupuntahan? Makahingi tayo ng tulong from the private sector, dun sa ating mga LGUs. Kailangan natin i-communicate sa kanila kung ano yung problema dito sa ating lugar so that we can work with them together. So, ang importante dito is the collective responsibility ng isang lugar. Maintindihan ng mga tao yun. So, syempre, isa pa doon is kailangan most of the best leaders talaga yung nakikilala ko. Ang galing nilang makinig sa tao. Ay, Yung nakikinig importante sila. yun, ha? Kesa sa nagsasalita. Aha. Oo. Siyempre yung iba dyan, magagaling lang magsalita. Very Pero kulang eloquent, sa gawa. no? Magsalita, eh. And they listen. They listen very well and they understand what's going on. And syempre doon yung last is yung action. Ayan. Oo. Parang sa 3 atang nabahagi mo, Miss Leia, yun yung pinakamahalaga. Action. So yan yung ina-expect natin sa ating mga magagaling na leaders na i-elect. So it's a new batch this time. And syempre ang taas ng expectations ko ngayon eh. Maraming hopeful. Yes. And sana din ay they meet the expectations ng ating mga leaders ngayon dun sa mga kabataan na para dun sa mga ihahandog na programa at proyekto. At saka alam mo, Miss Thea, talagang nitong mga nakaraang eleksyon, napatunayan talaga na madaming umusbong na mga millennial leaders. Oh, young leaders. Isa na nga riyan, si Mayor Vico Soto. Aha. Siyempre, pagmamalaki ko na rin ang mayor namin. Yan. Jeremy Calderón. Yun, Si no? kababayan mo. Oo. Kasi talagang millennial, talagang yung umuusbong ngayon eh. At may mga dynasty na nawala, yung mga matatagal na naka-imprint na name. So talagang nakikita mo na yung power ng kabataan to elect a new leader, nandun talaga sa heart nila, yung desire. Pero Miss Leia, nabanggit mo kanina na one of the qualities is yung they are willing to unite. Unity in diversity. So sa tingin mo, Miss Leia, how can these young leaders promote inclusivity? Kasi sa society natin ngayon, hindi talaga natin maitatanggi na divide tayo. Iba't iba ng political views, cultures, beliefs, at sometimes ito yung nagsiseparate sa atin. Bilang isang leader kabataan, how can we address and bridge this gap para siyempre masolusyonan natin to? Siguro kailangan yung conscious effort Okay. to unite people. Pero wag natin kakalimutan to include other na sa isang proyekto, sa isang programa natin. Kailangan bilangin din natin yung may balance sa number of men and women, dun sa age brackets. And syempre wag natin kakalimutan please yung ating mga kababayan sa PWDs, LGBTQ+, and sa ating mga indigenous people. So, yan yung mga kailangan nating pukusan this time. Kasi sila yung mga hindi nagkakaroon ng boses sa ating gobyerno. Yun. Talagang sometimes itong mga isyong to hindi na-address. Kasi may mga leaders tayo na parang sinabi mo nga, magaling lang bumoka. So, okay lang kahit magkaroon ka ng magandang communication, pero kailangan talaga ng action at the end. Kasi, para saan pa yung position mo if you are not maximizing the role or the position that you have, diba? Napakahalaga nun. And syempre, dito sa ating pinag-uusapan, malaki rin Kael and Miss Leia yung role ng pamilya. Correct. Oo, kaya naman yung susunod naming question, Miss Leia, sa paanong paraang naman makakatulong ang pamilya maging ang ating educational institution no sa pag-support and pag-nurture ng youth leadership in tackling mga challenges sa ating society? Well, I just want to share, diyan ako galing eh. I started when I was in college in De La Salle University. Doon ako natuto to may mga organizations akong nasalihan. They trained me how to be a leader kasi no one was born a leader eh. So parang I was conscious of that, and then they told me during that time na you can be trained to be a leader. So nasa iyo na muna yung passion. So yung mga schools and institutions natin, doon nang gagaling maraming kabataan doon nang galing sa schools and institutions. So maganda is expose natin yung ating mga kabataan. Nangyari din naman sa akin yun. Na-expose ako, na-engage ako dun sa mga different communities
na-expose din ako sa mga problema ng ating bayan. And napasali ako doon sa student council. Yan. So in-encourage yun ng mga institutions na ilabas yung yung leadership skills mo. And of course, from there, importante din sa ating mga institutions na i-recognize yung mga efforts ng mga estudyante sa kanilang mga projects and programs sa community nila. And sa inyo ba, Miss Leia, medyo papasukin namin ng konti ang inyong personal ang inyong itong medyo personal tong question ko. Sa inyong leadership journey, paano masasabi niyo po ba na naging malaki rin po ang role mismo ng family niyo para ma-showcase niyo itong leadership skills na meron po kayo? Naging supportive po ba sila? Well, honestly, hindi sila naging supportive. Oo nga. Well, I just need to convince them. Okay. So at first, they really didn't like me joining the student council. Yeah. I was studying engineering So, mahirap naman talagang makatapos ng engineering. Okay. So, sabi ng mom ko parang, she was discouraging me to join the student council. I was a 3-time Legislative Assembly representative. I was the former president ng College of Engineering. And presidente ako ng largest and oldest political party in Lasal. Okay. So, sabi ko, malaking opportunity to. And it's just, it's a legacy. And I saw myself na, this is just my training. Okay. Training ground lang siya to... Actually, parang inisip ko parang to make mistakes Parang this is the best opportunity na... And I did made a lot of mistakes and ayoko nang ulitin yon. Pero at least during that time, syempre medyo bata-bata ka pa, it's understandable. Pero from there, afterwards, naging okay naman sila dun sa naging supportive sila. And until now naman, makikita naman nila na I started from there. And then I build myself up until where I am now. So ngayon medyo naniniwala. Naniniwala. Ayan, napilit ng magulang. Napilit ko naman sila. Pero yun nga, sa tingin ko kapag ka naniniwala ka dun sa kakayanan mo, and hindi ka dapat, for me syempre hindi naman dapat tayo pasaway. Yes. Pero kailangan meron din tayong, meron tayong share, nakikita nila at transparent tayo sa ating magulang sa lahat ng ating ginagawa. Kasi ang gusto lang naman nila yung ikabubuti natin. Correct. Totoo yan. So, kailangan maintindihan natin na kung worried sila, understandable na worried sila. Kasi mahal nila tayo. Totoo Pero yan. at the end of the day, it's our decision. Buhay natin yun. Tayo nang gaaral. At the end of the day, it's our life. No? Yes. Siyempre, huwag kayong pasaway. Hindi naman natin pinopromote dito na huwag mong sundin ang mga magulang mo. It's a no-no. Kumbaga, explain lang natin. Tulungan lang natin sila na maintindihan nila. Tsaka ako, sa sarili kong karanasan, yung mga magulang naman natin, kapag nakikita nila na maganda naman pala yung nagiging epekto nun sa'yo, in the end, susuportahan ka rin naman nila Diba? Ikaw ba, Kael? Alam mo, may share lang ako. Kasi, naalala ko last BSKE, if I'm not mistaken, 2016 ata yun. Kung si Miss Leia, hindi supportive yung parents niya. Sa akin naman, supportive na hindi ko na alam. Kasi ganito po, Miss Leia, hindi ko alam na, kasi siyempre bumubuo ng mga team sa mga barangay kung sinong tatakbo. Hindi ko alam, pinasa ng mom ko yung resume ko sa mga pagpipilian. Natatakbo bilang sa SK. Sabi ko, nabalitaan ko na lang na pinasa niya. Ang ginawa ko, ako mismo yung nagpa-withdraw ng aking Kasi ayoko talaga. I mean, sabi ko, stage parents, stage parents. Push na push sila, ha? Talaga. Sabi ko, parang ako yung nahihiya kasi feeling ko I'm not capable enough. So, ayun yung reason ko kung bakit ko withdraw. Pero, I'm happy naman sa kung anong meron ako. Thank you sa parents ko na napaka-supportive na kahit unaware ako. At saka nakakatawa kay Miss Leia na talagang yung conviction niya, napapansin ko talagang yung pagiging leader type, innate na sa kanya. Pero Miss Leia, ito nga, nitong nakaraan nga, is naging parte ka ng ating mga sa politics. Yes. Naihalal ka ng taong bayan. Lalo na sa amin, kasi kababayan ko si Miss Leia, naging konsehal ka ng bayan. So, ano yung mga ginawa mo para sa benefit ng ating mga kabataan sa ating bayan?
syempre yung support natin sa mga organizations. So, maraming organizations sa Angono. Yes. Na parang, syempre ang gusto nila i-push lang no? So, aside dun sa na normal ng trabaho ng isang konsehal is, mag-participate sa ating Sangguniang Bayan, magpasa ng ating mga ordinansa, tsaka resolution. It happens inside the Sangguniang Bayan. Pero para sa akin kasi, parang during that time, I really wanted to be with the people. Gustong-gusto ko silang makausap. Gustong-gusto kong malaman ko ano ba yung pwede kong magawa. And then, siguro from there, dun ko na-realize na parang, maybe I needed to do something more. No? And then, na-recognize ko naman parang, okay, of course, you cannot solve a lot of issues. You cannot solve all the problems na ating bayan. Pero all you can do is like, contribute, no? And then, you lift people, you gather people, and you inspire them to push whatever they're doing. Correct. And Miss Leia, halimbawa, ito may mga tagapakinig tayo ngayon o nanonood ngayon na andun din yung desire nila to lead and maging pangunahan ang isang community bilang kabataan. Miss Leia, ano yung pwede mong i-share sa kanila na natutunan mong leadership skill sa kabataang nakikinig sa atin ngayon? Yung natutunan mo bilang isang leader? Sa tingin ko, kailangan nilang maintindihan na it's a process. It's a long process that you need people na marunong. You need people na mapupuntahan to seek advice. Kasi kung tayo lang aaralan natin sa libro how to be a leader, mahirap Iba yung nasa libro at iba yung experience. Agree. So I was really lucky throughout my life na I've had mentors. Mentors who has been in the industry for 30 years, 40 years. Yun yung katumbas ng wisdom na binibigay nila sa atin. Kasi, syempre tayo, bilang kabataan, hindi na ako kabataan because that's only 15 to 30. Meron tayong idealismo na ito yung dapat na mangyari. Pero iba yung reality. And yung mga mentors natin, sila yung magsasabi sa atin what works and what doesn't and what would make it successful kung ano yung desire nating mangyari sa napagbabago sa ating bayan. So, dun sa mga gusto pong maging leader, meron dapat tayong ganong path or mga people na who will advise us. So, syempre, hindi naman lahat ng advice nila kukunin natin. It's just the best of what they're saying. Kasi at the end of the day, it's our decision. And yung responsibility natin dun sa mga decisions na yun, kailangan na iintindihan natin na at the end of the day, tayo yun Tayo yung nagde-decide for the people. So, yun po siguro yung i-advise ko dun sa mga gustong maging leader. Kumbaga, hindi lang siya by the books. You really have to experience it. Matuto tayong siguro bumaba sa ating community, on the ground, and tayo mismo alamin natin ano ba yung urgent needs ng ating mga kapwa kabataan, ano ba yung urgent needs din ng ating community. And I think, katulad din ng sinabi ni Miss Leia, I think hindi yung mga qualities din na kailangan din nating, alam mo yun, yung magkaroon tayo, diba, bilang isang leader. At saka nabanggit nga ni Miss Leia, yung mga kabataan ngayon, napaka-idealistic. Kapag hindi nila nakita yung bagay o pagbabago na gusto na, mapo-frustrate sila. So, nabanggit mo kanina, Miss Leia, na magkaroon dapat tayo ng mga mentors, mga ganyan. So, sino ba? Or ano bang character ng mentors na dapat meron ng isang kabataan na magpupush sa kanya to be a better leader? Ito lang ba yung mga magboboka lang ba? Or kailangan ba from the experience din? Maganda yung experience talaga. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung nangyayari. So, for me, yun yung kailangan nating hanapin So, minsan din, kung sino yung parang medyo na-attract tayo kanya on the TV, marami namang mga senators or presidents tayo na we look up to. Pwedeng from there, titingnan natin yung mga nagawa nila at
mga mali nila nagawa. Yung actually yung importante yung mga mistakes nila. Huwag natin gagawin yun. Huwag nang tapakan ang mga natapakan na ng nauna. Oo. At saka ito parang opportunity for us na i-screen talaga ng mabuti. Kasi nga, nakita natin ng mga kamalian nga na nagawa. So we can prevent that from learning from their experiences. And as a young leaders or bilang kabataan, leader ka in your own, so kailangan you have the opportunity to process everything, to screen everything. Kasi sa iyo, may accountability ka as part of the electorate, di ba, Ms. Leia? Opo. Agree ako dyan. And Miss Leia, bilang ikaw ay director din sa NYC, sa inyong observation po, ano ang karaniwang challenge ng isang youth leader sa community? Yung mga youth leaders natin minsan kasi sila syempre marami silang gustong gawin. So wala silang focus. So kailangan very specific yung gusto nating mangyari. Kasi parang ito yung gusto kong mangyari tapos biglang may lalapit sa kanila. Oh, baka ito naman mas maganda. Nasa hanggang ang dami ng laman ng plato niya. Too much on their plate. Tapos mapapagod sila, ma-frustrate katulad na sinabi mo kanina, ma-frustrate pag hindi nangyari yung gusto nilang mangyari. So kailangan we need to manage our expectations, manage ourselves or yung time management natin. And kailangan malinaw yun. May clarity kung ano yung mga kailangan nating i-deliver sa tao. So, syempre, kapag election, syempre mga ngakot ng mga natin, mga tumatakbong mga leader. So, yun yung dapat nating abangan, tingnan natin yung kanilang plataforma. And at the end of their term, tingnan natin kung nade-deliver ba nila or ginagawa ba nila yung kanilang pinangako sa kanilang platform. Ganda ng Miss Leia. At saka Miss Leia, ito, dahil nga election na, maglalatag yan ng mga plataforma, itong mga kabataang ito. Pwede pa raw ba yung mga paliga, pa-beauty contest, ano ba yung dapat bang i-focus na platforms na i-offer sa kanilang mga kapwa kabataan? Okay. So, kailangan natin maintindihan kasi ang bawat bayan, ang bawat lugar, may iba-iba ang issue. Iba-iba din yung finances niyan. Yes. So, syempre yung pondo ng isang bayan, for example, sa city, malaki. So, malaki din dapat yung expectations natin sa kanila. Sa mga malilit na bayan, for mga third-class municipality, fourth-class municipality, maliit lang din yung pondo nila. Pero hindi rin tayo pwede mag-expect ng bonggang mga activities. So, gusto ko lang malaman kasi na ating mga kabataan na we cannot expect so much kung ito lang yung maging pondo. Alright. Pero kung ito yung maging pondo natin, babantayan natin siya hanggang saan ba yung pwede nating magawa with our resources. Yes. Yun yung parang dapat nating tingnan. No? So, pagdating sa beauty contest, dyan sa mga paliga, syempre, maganda yung yung sports pa din. Yes. Linalayo natin yung ating mga kabataan na gumawa ng ibang bagay. Dito na lang kayo sa sports. Yes. So, what they can do is, aside from basketball, they can explore other activities, volleyball, yung mga gusto ng kabataan or very close to the hearts of the Ano ang hilig? Ano ang hilig nila. So, makikinig ulit tayo. We listen to our constituents. Sa beauty contest naman, syempre, nalalabas natin yung kanilang creativity. Yes. Kahit pa paano, narinig ko nga na ayaw ng mga iba dun sa mga beauty contest or ina-undermine nila yung mga yung mga beauty contest na ina-undermine nila yon. Sabi ko, well, ang daming creativity na lalabas dyan. Number one, syempre, yung mga stage design, yung pagiging artist ng mga kabataan doon. Syempre, yung training sa pagsagot, and also yung mga candidates themselves, they should know about issues. Kasi tinatanong talaga sila So, malalaman ng audience kung may alam ba talaga yung kandidato o hindi. And yung mga nakikinig, may natututunan din sila dun sa mga issues dun sa bansa natin. And I think, Ms. Leia, mahalaga sa part ng SK to conduct researches. That's right. Para malaman nila ano ba yung need ng kanilang mga kababayan, kapwa kabataan. Kasi it's really hard to implement a program when you really don't know kung anong i-offer mo. For example, ngayon tumataas ang case ng premarital sex. That's right. Mental health conditions, mga mental health issues. So, kailangan, part ng programs and ino-offer ng kanilang mga platforms is magkaroon ng mga
research projects to identify what are the key issues in their society, right? Tama yan. Siguro, leaders, they do not control people, they do not command people. Ang nakikita ko sa mga magaling na leader, they can, alam mo yan, yung, they listen to people and they solve the issues together. Hindi sila yung collectively, hindi sila yung ito yung tingin kong solution natin. Alam mo yun, makinig kayo sa akin kasi alam ko to. Hindi, mas may feedback mechanism yung mga magagaling na leaders eh. Talagang two-way ang communication. Hindi pa pwedeng si leader lang, hindi pa pwedeng yung constituent lang. Talagang kailangan ng ng cooperation, balance para magawa natin kung ano yung mga adhikain natin sa ating community. So, Miss Leia, ito, hapyawan natin tong sinasabi nating social media. Alam naman natin sa panahon ngayon talagang umusbong na. Ang social media, alam mo, napakaraming platforms para ma-influence, mabigyan ng impluwensya ang mga kabataan. So, ang gusto naming itanong dito is anong paraan ba or sa paanong paraan natin may empower ang mga kabataan to lead and create positive change sa ating community through social media? Siyempre, ang dami na lumalabas na iba-ibang social media, Facebook, Instagram, TikTok. Ako, nakakaano talaga yun. Pagka inopen mo siya, hours after, nakita mo. Biktima rin po ako dyan. 3 oras, di ko namamalayan. So, ang maganda dyan is magamit natin itong mga platform to communicate with our audience, to communicate with our constituents. And it's also an avenue for us to find other like-minded individuals. So, doon naman natin, maganda nga na-extend natin yung mga ginagawa natin or napapakita natin sa tao kung ano ba yung mga ginagawa natin sa ating community. Tapos, aside from connecting with them, pwede rin nating mag-promote ng mga ibang advocacies natin. Yes. Yun ang kaganda ng social media, no? Talagang meron kang opportunity to promote. Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong ilatag na advokasya? Hindi lang sa iyong pamilya, kundi sa buong community. And reminder lang sa ating mga kaagapay, sa ating mga kabataan. Alam naman natin na lahat tayo ay malaya na gumamit ng ating social media, makapag-express, and may parating natin ano yung mga mensahe na gusto nating ipaabot. But kailangan isipin din natin ano ba yung magiging epekto nito sa mga makakapanood o makakarinig ng iyong content. Doon papasok yung pagiging responsable na netizen. Correct ka dyan, Kuya Aro. Kasi nga, sa society natin ngayon, nasa 21st century na tayo, we should be a responsible social media users. Kasi nga, bawat ipopost natin, bawat tweet natin, is may malaking impact doon sa mga followers natin. So, Miss Leia, eto, sa mga leaders natin ngayon, kapag na-elect na sila dito sa ating mga barangay, sa ating mga, kahit sa school, mga organization nila, hindi maiwas ng bumpy road. Siyempre, wala namang leader na hindi nakaka-experience ng challenges. Ano yung maipapayo mo sa kanila na nanonood at nakikinig ngayon na may desire sa kanilang puso na mag-lead din kahit sa small unit ng kanilang society para siyempre, hindi sila ma-frustrate, hindi sila ma-depress sa reality ng pagiging leader? Okay. Like I said kanina, it's a process, and with that process, we have to be humble. Kailangan nating, it really takes time, and it takes a lot of humility, and yung kailangan nating i-reassess lagi yung sarili natin. We also have to seek advice and assessment din talaga, yung feedback mechanism natin. We need friends also. Na magsasabi sa atin ng katotohanan. Hindi lang yung sa gusto nating marinig. Kasi minsan may mga friends tayo na ayaw tayong i-correct. Parang sinusugarcoat lang. Hinahayaan ka lang. Mas maganda nga, tama yung sinabi ni Ms. Thea na
yung hard truth sabihin. Kahit masakit, dahil mahal ka niya, sasabihin niya. Kaysa naman yung comforting lie, di ba, na Correct. tinatawag. Parang na-experience mo yan, ha? Many times. Kaso ibang programa yon. Oo. And Miss Leia, medyo kaunti na lang ating oras, ano? Gusto pa namin sana mga 3 oras pero 1 oras lang tayo dito sa Legit. Pagdating naman sa NYC, ano naman po yung efforts po niyo kapag natapos na itong BSKE? Meron po ba kayong mga nakalatag na programa sa mga mahahalal na mga youth leaders natin after the election? So, after ma-elect ng ating mga sangguniang kabataan, so there are about 400 plus thousand. Wow. So, 500,000 yung Dami. elective official dito sa sangguniang. Actually, ang nag-file ng kanilang COC was 1.4 million yata or something like that. Ganun karami yung may desire na mag-lead talaga. Oo, marami talagang gustong mag-serbisyo sa ating bayan. So, pagka na-elect na sila, they have to go under the mandatory training. Mandatory meaning kailangan, hindi nila Bago pwedeng sila- palagpasin to. Oo, hindi talaga. Ayun. Kailangan equip sila with the right knowledge and skills pagpapatakbo ng kanilang opisina. So, yun yung mangyayari. So, aside dun sa mandatory training na kailangan nilang mag-go through, meron ding continuing education sa kanila. Wow. So, na mangyayari naman next year. So, ito po bang magaganap natin na training sa mga bagong halal na youth leaders? Ano ba to, virtual or face-to-face? It's going to be face-to-face sa kanilang lugar. Okay. Within their community. Yes. Ayun. May capacity building tayo. Right now, ay tinitrain natin yung mga maging trainers nila. So, yun yung preparation ng NYC ngayon. Training their trainers. So, pagdating na na-elect sila, come November, December, ititrain na po sila nun. So, yan take note niya sa mga nanonood natin na kandidato, na future youth leader. Ito, ang ating National Youth Commission ay merong effort din to mentor, to train kayong mga future leaders at talaga naman makakatulong yan, Kael, sa kanilang leadership skill bilang mga SK officials. It's really hard to lead a society na hindi mo alam yung patutunguhan mo. So ito na pag-usapan natin, Ms. Thea, yung key qualities ng mga magiging leader. Pero ito, kaming itong mga 24 years old up to 18, di ba? Sila yung boboto for sanggunian. Paano bang maging matalinong botante? Paano ba kami makakapili? Sino ba dapat yung iupo ko dyan? Sino ba dapat yung ihalal namin dyan sa aming barangay? Isa lang sasabihin ko, platform So, when you judge a slate, your leader, yung SK president, you look at their platform. Kasi very specific dun kung ano yung mangyayari or anong gusto nilang gawin pagka nahalal na sila. So, marami akong na-meet na mga slates and nagsabi sila sa akin kung ano yung mga balak nilang gawin. Some of them, medyo raw pa yung plataforma nila. At sinasabi ko sa kanila na parang baka kailangan nyo pang i-work on dun sa platform. Kasi yung platform na yun yung basis, yun yung sandata nila hindi naman against, parang ang comparing to other slates. Yes. So bilang botante, makita natin, ito yung plataforma ng itong grupo, ito yung plataforma ng itong grupo. So kung ano yung nag-resonate sa atin, syempre yun yung gusto nating mangyari. Yun yung dapat nating iboto. Talagang platforms talaga, no? Kasi Yeah. aanhin mo yung magandang salita or magandang itsura ng kandidato. Maraming magaganda. Mukhang napatunayan na ni Ms. Thea. Maraming magagaling. Oo. Nagulat ako, parang isang slate, everyone was like academically, talaga. Wow. Student council president sila ng schools. Very impressive. So, sabi ko, ang taas ng standards ng lugar na ito. Oo. Saka sana kung magagaling yung mga kandidato, kailangan maging magaling din tayong botante ng ating mga leader. Oo, at ang nakakatuwa, nabanggit kanina ni Miss Leia, ang laking number yung mga tatakbo na youth leader. So, reflection lamang yun na talagang marami sa ating mga kabataan ang may pake. May pake. Oo, may pake sa ating community. And we're hoping sa mga mahahalal na youth leader na ay huwag niyo pong sayangin ang inyong
opportunity to serve ang ating mga kapwa kabataan sa ating community. And at the same time, itong sinishare sa atin ni Miss Leia, ilan lamang ito sa mga kailangan nating tandaan pagdating sa ating pagboto sa darating na BSKE. And kung nais nyo pa pong malaman ang ilang mga hakbang or yung voters education na tinatawag, bisitahin nyo lang po ang ating Commission on Elections. Dahil sila po ang nagpapalaganap nitong voters education, and we also appreciate ang kanilang commission dahil ganun sila ka-eager to educate our kababayan, our kaagapay upang maging responsable at mas maging matalino sa pagboto. At ayun na nga kuya, talagang kulang ang ating oras. So ito na Miss Leia, bukas na nga, ito na yung pinakaantay ng napakaraming kabataan at yung mga boboto. Baka may mensahe ka sa ating mga voters, registered voters, at sa ating mga kabataan na syempre tatakbo. Ano ba yung dapat nilang gawin? Ano yung message or encouragement mo for them? Sa mga boboto bukas, syempre agahan natin. Baka, alam mo yan, kasi manual daw ang ating... By the way yun nga, nabanggit na nga ni Ms. Leia yung schedule. Mula alas 7 hanggang alas 3 po ng hapon ang ating voting hours. Ayan, ayon niya sa COMELEC. So talagang agahan nyo. Agahan po talaga bumoto. Alamin muna syempre ang kanilang plataforma. Wag lang po tayo boboto ng kakilala lang. And, alamin talaga natin kung sino sila. Dahil maliit lang naman yung community Kilala na natin sila, yung malaman yung kanilang plataforma. At vote wisely. Hindi po si Wisely ang iboboto nyo, maging matalino po. Oo, baka maghanap po kayo sa balota ng Wisely. Wala po. Bumoto po tayo ng matalino, matalinong pagboto. And yun na, mga kaagapay, maging handa na po tayo. And wag natin kakalimutan na syempre isama rin natin ang ating pagboto sa pananalangin. Dahil sa atin magsisimula itong pag-usbong ng ating mga leaders, lalo na sa ating mga kabataan. So kuya, ano ba yung naging take-away mo sa ating mga usapan with Miss Leia? Kasi napaka-brilliant ng ideas ni Miss Leia. Talagang punong-puno ng wisdom on how to vote wisely. Sa akin siguro, ang tumatak sa akin ay yung when it comes to leadership, it's a process. Walang overnight na leadership skills na umuusbong. Talagang it's all by experience, hindi lang siya nalilimitahan by the books. So bilang isang leader, kailangan talaga na seryosohin ito dahil hindi lang naman sa kapakanan mo ito kundi sa kapakanan din kung sino ba yung mga pinagsisilbihan mo. Correct. Ikaw ba, Kael? Alam mo, napakadaming wisdom ko natutunan, pero isingit ko na lang din yung sinabi ng ating pambansang bayani. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, and the hope, the change that we want starts from us. Hindi po yan sa lolo mo, hindi po yan sa kapitbahay mo. Nagsisimula yan sa'yo. Ikaw na nakikinig at nanonood sa sandaling ito, may malaki kang parte to have a positive change in our society. Our electorate has a great huge responsibility to choose leaders in our society na magbibigay ng mga platapormang magbe-benefit tayo bilang kabataan. Kaya po, wag po nating sayangin yung oportunidad na ibinibigay sa atin ng ating gobyerno para makaboto. Ito pong pagboto, right po natin to, right of suffrage. So, dapat talaga makaisa tayo. Kasi, minsan lang to Miss Leia, every 3 years sa local and 6 years sa national. Talagang participate tayo, mag-research tayo, at syempre, wag lang puro sa matalino, sa magaling, sa maganda o sa gwapo. Syempre, aside from their characters and skills, kailangan may puso din silang mag-serve. Kasi aanin mo ang lahat ng to kung talagang inuuna yung self-interest. Try nang sa... At dahil dyan, iboboto na kita, Kael. Iboto. Ay, hindi ba? Oo. And siguro paalala na rin sa ating mga kaagapay for tomorrow's election. Maging mapagmatsyag po tayo. Alam niyo po, ang ating COMELEC ay talagang matindi ang kanilang kampanya laban sa vote buying.
ayan po ang ating kailangan ding bantayan, mga kaagapay, dahil sabi nga ni Commissioner Chairperson Garcia, ang vote buying ang parang tinuturing na modern cancer ng ating society. Kaya it's very important, mga kaagapay, na maging mapagmatsyag po tayo and wag po tayong mangingimi na i-report ano man yung mga election violation na makikita natin. Wag natin ipagsawalang bahala, kasi if we will tolerate this violations, tayo rin po ang magsasuffer. Exactly. Kaya naman, kapos na talaga tayo sa oras, and with that, Miss Leia, thank you for for sharing us your legit insight, and marami po kaming natutunan sa inyo. Sana ganun ka rin, kaagapay. If you learn something, ano yung mga takeaways mo, feel free to post that, comment that sa ating live stream, and kami po ay excited ng mabasa yan. So, Kael, that's it for our episode. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa ating broadcast for today. Bago tayo magpasalamat, pakiusap lang po namin sa aming mga listeners and viewers, kung talagang natuto kayo sa aming program, pakishare po yan. Chat, lalo na sa inyong mga friends na kabataan na boboto, kasi ang daming insights from our discussion na talagang mai-scrutinize nyo yung mga leaders na ihahalal nyo tomorrow po yan. So, ayan po, nagpapasalamat tayo sa naging broadcast natin this day. Nagpapasalamat tayo sa ating RTV team, kay Angge, ayan, syempre, kay Jerry, and of course, sa ating ProdTech na si Brother Nat, si Brother Benjo, at ang ating engineering team and Bukawe Transmitter side. Ayan. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa Kwentuhang Hit. Ito ang Legit! Bye! Vote wisely! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.